po sa ating lahat, Amen. mga pinsan, mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, Pamangkin. pamangkin, lulo, pero ay mga lulo na tayo, ano? So, salamat sa Panginoon na sa pagkakataon na ito binigay niya sa atin upang magkaroon ng fellowship. At naniwala ako hindi andun sa may plano nito. Yeah. Kaya nga po narito din ako eh. Kasi wala akong plano dito. Alam niyo po, last week pa ako, ito nga nakaramdam ng kaya sa ulo ko, something na hindi ako okay. Kasi iba yung nararamdaman ko, last week pa ako umaranas ng karamdaman. Pero okay mag-alala, vaccinated na ako. Punti ko sa booster shot. Kaya wala dapat ipag-aalala. So, nag-suffer talaga, hindi naman natin pwedeng pigilan ang gawain. Kaya pag medyo okay na, kakabo na naman ako pagbalik ng ulanan hanggang itong weekend. Pagbalik ko nung last Sunday from Malinta, tapos diretso ako ng Murong. Akala ko okay na. Pagbalik ko, sabi ko, Lord, sana huwag kong umulan. Hindi nga umulan. Lord, bilisan ko para hindi talaga uulan. Kamotor. May nakamotor lang. Pagdating ng Aurora, biglang pumuhos yung napakalakas na ulan. So hindi agad ako nadala sa tabi yung motor. So nabasa na naman ako. Nagpakila ko ng kaunti, tinta ko sa bahay, nilagay sa bahay, please. Kaya nga, pag-ising ko kinabukasan kahapon, hirap na akong tumayo. Although nung last week ko pa nasabi sa akin, oo, Saturday, sabi ko, ay salamat, hindi siguro matutuloy. Kaya makapagpahinga talaga ako. So, hanggang kagabi, tumawag ka pala, hindi ko na nakalayan. Tapos kanina umaga, Diyos ko, naku, Diyos ko, Lord. Patutuloy yata sa tinawagan ko siya. So, yun, tutuloy ng gawain. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo na pupunta ako, bigyan mo ako ng lakas. Kasi nakaliga ako, binalaw pa nga ako kanina ng kapatiran din doon sa Baisa. Sapagkat mayroong gawain din sa Baisa ngayon. Yung bagong Bible study na ngayon, gamit tayo ng Panginoon. Eh sabi ko, hindi ako makakalapit. So, mga bandang 1 o'clock, medyo umuwi ako. Eh sabi ko kay Mrs. Sabi ko, ano, sasama ka? Eh sabi niya, siyempre, kung saan ka, nandun ako. So, bihis, nakuwagan dito. So, sabi ko, Lord, kaluban nito. At naniwala ako ngayon ang dahilan kung bakit sama-sama mo kami doon, pinagtitipon-tipon mo kami. Meron kang malinaw, meron kang dakilang layunin sa bawat isa sa amin. So, sa akin kong pangangaral, mga kapatid, ay laging taglay ko yung salitang evangelism. Kahit saan ako dalhin ng aking mga paa, ang puso ko talaga is evangelism. Kaya yung pamamaraan ng ating pagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan is evangelism. At ang puso naman ng Biblia is evangelism. John 3:16. Amin po ba? Yes. John 3:16. For God so loved the world and He gave His only Son, who will believe in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. So ngayon po, ang ating pong pag-aralan, dito tayo kuha sa sino ang nakakilala kay Jonah. Amen. So lahat tayo nakakilala kay Jonah. Ano po? Si Jonah yung mangutang doon ng ano. So si Jonah, nasaan si Jonah? Nasa Tarsis. Papunta ng Tarsis kasi hindi pinatuloy ni Lord. Ano? So si Jonah ay nasa Old Testament. Ano po? At bihira-bihira mababanggit ang kanyang pangalan. At ito si Jonah ay servant ito ni Lord. Prophet siya.
Ngunit ang naging problema nito kay Jonah, iba yung kanyang konsepto. So, ibasahin lamang po ako sa inyo ng maikling talata lamang po para hindi tayo mapahaba yung ating. Kasi sabi ni Lord sa akin, maikli lang daw. Kaya sisikapin ko maging maikli. Sabi ni Kuya kanina na pakaabutin ako ng alas 12 ng gabi. Sa akin naman, hindi tayo sigurado aabutin alas 12. Alauna. Lagpas. So, ang pag-aralan naman natin ng buong chapter, buong aklat ni Jonah, pero kukuha lamang po tayo para mapaikli lamang po at makuha natin yung punto, pinakapunto talaga nito. Sa Jonah chapter 1, verse 1 to 5. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitay. Isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Jopa at doon ay nakatagpo siya ng isang barkong patungong Tarses. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya ng barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niya na makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit ang sila'y nasa laut na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para tumaan ang sasakyan, samantalang si Jonas naman ay nahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Purihin ng Diyos ang kanyang salita natin. Saglit lang po tayo manalangin.